Kasi kung ako lang, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. But I really ask the grace of God. Yung, Lord, tulungan mo ako. Gusto ko eh. Gusto ko talaga. Tulungan niyo po ako. So umabot ako sa ganun. Doctor hopping ako, nag-therapy. At the same time, natatrabaho ako. Kasi mahal po ang therapy eh, sa mga bata. So kailangan ko magtrabaho because I was mag-isa. Di ba? Mag-isa po ako. So habang nagtrabaho ako, pupunta ako ng therapy. Pag hindi ako makakarating, ipapa-video ko. O kaya babasahin ko, tinanong ko yun na, paano to? Kasi lahat ng ginagawa sa therapy, ginagawa ko sa bahay. Kasi mahal. Eh, ilang oras lang yun. Pero si Quentin, at an early age, parang puno na yung schedule niya, umaga pa lang. Bumabiyahe na siya. Kumakain na lang siya sa sasakyan. So, dahil hindi nila ma-express, nagwawala sila. Or hindi nila maintindihan. May masakit pala sa katawan nila. Hindi nila naiintindihan kung ano nangyayari. Kasi, hindi nagsisignal sa brain yung pain. Nalala ko dati si Quentin, naglalakad, mauntog na ganyan, babaksak. Tatayo ulit. Kita mo na lang dito may bukol. Walang iyak, walang ano. Kasi hindi agad nagsisignal sa brain. So, before, we were very cautious na sandali lang, dahan-dahan, and conscious din ako dun sa idea na baka nasaktan, hindi lang niya alam. Baka masakitan siya, hindi niya alam. So pag may konting pain, gumanon siya, extreme pain na yon. ER na kami. So nag-aalala ko, saan kaya? So I had to learn to communicate with Quentin na saan ang masakit? Dito, 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 yon. So kung anong ginagawa sa therapy, ginawa ko lahat. Just like any other child, pag hindi mo binigay, magagalit. You have to put your foot down para malaman niya kung sino may authority. Yung ganon. Pero most of the time, malambing po si Quentin. Kahit sa mga kasama namin sa bahay, malambing yan. Magaling mag-memorize. Huwag mo sasabihin ng kahit anong bagay kasi alam niya yung matatandaan. Yung magbotones, ang tagal namin practice yun. Yung unang botones yata niya, lumuha ako eh. Kasi alam ko, sobrang achievement yun. That's a major development, makapagbotones. Yung pagkuha niya ng 25, parang 3 linggo namin ginagawa yun araw-araw. Yung pulutin lang yung 25, hindi niya kaya kasi hindi niya kaya i-focus. Swimming, hindi niya kaya itong ganito kasi diretso lang. Hindi niya kaya yung ikot kasi hindi ano sa motor skills. So meron silang ganun. Kaya sabi nga, I was just in the conference the other day. They were talking about it. Usually, habang tumatanda sila, nagkakaroon ng depression and anxiety. Because ang feeling nila, ang dami kong hindi nagagawa. Kaya ako parating ina-affirm ko. Good job, ang galing mo, you can do it. Ang dami mo kayang gawin. Kaya parating ganun, gusto mo palang kumanta, kanta tayo. Gusto mo sumayaw. Ina-affirm ko lang ina-affirm. And doon ko na-realize na when you affirm a person, they will give it back to you. And they will be as affirmative to other people as well. Kaya ganun si Quentin. I like your hair, I like your ano. Kasi affirm ako ng affirm. Ganun pala ang tumatakbo sa utak nila na natatakot sila na ma-disappoint ka. Magre-react. Kakagatin ako dito ni Quentin para makuha niya ate kasi niya masabi. Nakagatin niya ako. Nakaganon lang ako diretso. Wala kang makikita reaction sa akin. Mas umaarte pa ako sa bahay kaysa sa harapan ng camera. Tumutulo na lang yung luha ko. Sakit eh. As kukunin na lang siya ng kunin siya ni MM, ng kapatid ko. Hindi ako magre-react. So, ibig sabihin, pag di na ako nag-react, ay, hindi ko nakuha yung attention niya. Hindi effective. So, subukan naman niya sa ibang part. Dati naman, dumadaan-daan siya sa akin, ganyan, no? Dadaan siya. Ano ibig sabihin dumadaan? Dumadaan lang siya, ganyan. Very rough. Kasi hindi niya alam na yung ulo kaduktong ng shoulder kaduktong ng likod, kaduktong ng body. So, kaya may massage, brush. Para malaman nila na magkakaruktong yan. Na masakit. Pag nagwawala siya, yung sapak na gano'n, yung gaganon. So, kailangan mo lumayo. Dati, nung mas bata siya, binabaliktad ko lang eh. Binabaliktad ko lang, okay na. Para pumunta lahat sa ulo, yung dugo, para kumalma. Eh ngayon, habang tumatanda na siya, pag nagwala siya, iba-iba. Minsan, iniiwan ko po, hinahayaan ko muna siya. Tahimik lang ako. Ngayon po, ganun. Or pag nararamdaman kong papunta na siya doon, i-divert ko yung attention niya. Makikipaglukan ako, magka-crack na ako ng joke, pagtatawanan ko, tatawa ako. So magtataka siya, ba't siya tumatawa? So makikitawa na siya. I-divert ko yung attention. Depende ho yan eh. I mean, sabi ko nga sa mga magulang, tama yung sinabi ni isang doktora na nakausap ko. Parents, follow your gut. Kung anong nararamdam, yung instinct nyo. Kung sa tingin nyo, effective to sa anak ko, gawin nyo. Kasi sa akin, yun ang effective eh. Yung i-divert, yung papunta pa lang siya doon, na-divert ko na. Though may mga meltdown talaga na, bigla na lang ganun eh. Kasi marami palang gusto sabihin, hindi masabi.